Nag-franchise ako dati sa isang franchising company. Lechon Manok yung business. As a matter of fact, meron akong dalawang outlet na binuha noon. Wala i-mention pangalan sila. Pero Ulit na. hindi lang nag-click. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, occasion siguro. Doon ako na ganyo para pumasok sa business na to. That was, I think, 2019. Pero mga 2 years ka doon. 2 years. Parang 1 year ako sa franchise. Pero parang hindi maganda. Hindi maganda takbo, so iniwan ko na. One time nag-browse ako sa computer, sa internet, nakita ko yung vlog ni Food Daddy. Simple-simple yung procedure. Bili ka lang ng griller, tapos bibili ka lang ng panimpla. Siya na bahala sa panimpla. So the rest, sa'yo na. Sa'yo na yung branding, sa'yo na yung hanap ng lugar. Ikaw na yung magiging purchaser. Kahit saan ka mag-purchase, walang prohibition. Yan, mas simple siya, pero mas pabor sa mga tulad kong interesado sa negosyo. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid, mga kababayan. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon, lalo na sa ating mga mahal na OFW. Ingat po, pupunta po tayo ngayon guys doon na opening sa second outlet ni Don Franco. Pupuntahan natin siya para bigyan din natin ng suporta. Kung may pagkakataon, ay interviewin natin siya about sa negosyo, baga sa operation niya. Para magkaroon kayo ng ideya kung paano si Franco nakapagsimula sa business na ito. Para lang sa inyong kaalaman, si Franco po ay dati ng franchisee ng isa sa mga malalaki ring lechon ng manok dito sa Cebu. Hindi na lang natin babanggitin ang pangalan since dito na siya sa atin or lumipat. I-interview na lang natin siya kung kumusta ang pagiging partner natin ni Food Daddy. Samahan nyo kami papunta doon. Guys, kasama namin ngayon si Madam Rax. So ikaw ay naman dyan, Madam Rax. Madam Rax. ikaw ay na Madam Rax. Saka si Winner guys. Ang right hand kong sa hirap at ginawa. Tingnan natin yung opening ni Frank. Mustahin natin kung ano yung mga promos niya. Anong ginagawa niya sa kanyang opening day. Tingnan natin at panoorin nyo guys para kayo mga nagbabalak dyan na mag open din ng lechonan, magka-ideya kayo. Pupuntahan din pala natin guys yung isang outlet na bago din magtayo rin, isang OFW nasa Kuala Lumpur, Malaysia, and then nagpatulong din sa atin. So pupuntahan din natin yung area niya kasi gusto niya makita ko yung outlet niya na ngayon ay nirerentahan niya kahit nandun pa siya sa Malaysia. Gusto niya makita ko kasi tayo din yung maglagay ng chimney at yung signage, pati yung griller sa atin din. Tingnan natin ngayon yung area niya. Isa din siya nating partner. Si Sir Dayong Lechon Manok. So abangan din nyo guys yung opening niya. Pero ngayon nandun pa siya sa Malaysia. Parang May yata siya uuwi. So for the meantime ginagawa na yung tindahan, nirerentahan na. At kami yung mag-install ng chimney at signage. Pati yung griller sa atin. Pati yung timpla ng manok. Tayo din mag-provide kay Sir Dayong. Since medyo maga pa, tumawag si Sir Frank na
Kakain muna daw kami doon sa malapit lang sa area ng kanyang pwesto. So I decided na dito na lang ko siya interviewin para katapos ng interview doon na lang kami diretso sa outlet niya at mag-cover tayo kung ano ang maabutan natin. So nandito na tayo ngayon sa loob ng SM Seaside ng Cebu. Ito yung pinakamalaking SM, guys. I think sa buong Pinas yata compared to MOA. I don't know kung sino ang malaki nito. So dito kami magmi-meet ngayon ni Sir Frank at mananghalian rin. Tapos i-interviewin natin, and then after we will proceed to the opening of her outlet. Nandito na tayo, guys. Labas mga sa likod. Atong iwan. Ano lagi ka, sir? Di ka Anak na usap di ba ta? Sige tag-tanaw na. Sige ka na anak ang tinaw. Ay ko din mo silbi dito ba? Kan pwede host pero di ko sigamit. ako, mag-shows ko, reading lang. Ano ko reading? Ya kay Kanay mo nga purag sa ngayon na musuod jud ka sa dito klor layo. Mo ba? Guard ba man? Nakaroon na bubuhan ako dugay na po balik suod. Muro na dal. Dito story hati. Ida do ba story? Sir, kailan pala kayo naka-interest sa ganitong business? Lechon manok. Kailan nagsimula? Actually, nag-start ako nung nag-franchise ako dati sa isang franchising company. Dito man ako yung business. As a matter of fact, meron akong 2 outlet na binuha noon. Kung wala i-mention pangalan sir, Pero Ulit na. hindi lang nag-click. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, occasion siguro. Doon ako na ganyo para pumasok sa business na to. That was, I think, 2019. pero mga 2 years ka doon. 2 years. Parang 1 year ako sa franchise. Hindi maganda ang takbo, so iwan ko na. So paano mo sir? Paano mo nakita One time. Food Daddy? One time, nag-browse ako sa computer, sa internet, nakita ko yung vlog ni Food Daddy. Simple-simple yung procedure niya. Ano lang, kung paano magiging partner, bili ka lang ng griller, tapos bibili ka lang ng panimpla. Siya na bahala sa panimpla. So the rest, sa'yo na. Sa'yo na yung branding, sa'yo na yung hanap ng lugar. Ikaw na yung magiging purchaser. Kahit saan ka mag-purchase, walang prohibition or ano. Tapos, yan, mas simple siya, pero mas pabor sa mga tulad kong interesado sa negosyo. Yan ang importansya sa natin. Yung from franchise, ito sa revolutionary business natin. Parang sa franchise kasi parang tumatanggap lang tayo sa mga supplies. Tapos ginagamit natin yung pangalan nila. Ito sa inyo, kayo lahat talaga yung Pati pangalan. nagtatrabaho. Kumbaga sa inyo na talaga yung business. More than sa
ang layo ng sa franchise. Tapos about sa sa expenses o sa gastusin, napakalaki kasi wala naman tayong franchise fee. Tama. Ang ganda, kumusta sir? Kumusta yung first outlet mo? First outlet to sa Inayawan, it was before September of 2021, I think before sa Baguio, Baguio model. Nag-open ako ng first outlet ko doon. Ano bang Tagalog sa pero po yan? Okay naman yung takbo ng business, kaya nag-isip ako, ba't hindi ako gumawa ng pangalawang outlet, maganda naman takbo. Tinatanggap naman ng masa yung yung lasa natin. Sabi nga ng mga customers natin, masarap daw, juicy pa. Kaya juice pa lang, ulam na daw. So, ibig sabihin sir, isang din yung lasa natin. Yes, tanggap sa masa yung lasa natin. Sabi nila, isa sa pinakamasarap na litsonan doon sa lugar ko, yung litson manok natin. So, pwede tayong makikompete sa ibang mga litson na companies dyan, mga non-litson business dyan. No need to name names sir, kung compare natin, since ilang buwan ko na sa business natin, sa tingin mo, kaya nating makipagkompetensya sa mga may pangalan na? Oo naman, kasi ang importante talaga sa business na to, yung lasa ng manok. Yun ang number one na factor mo para mag-succeed ang business mo. So, pag yung manok mo ay hindi maganda yung lasa, siyempre, hindi na babalik yung mga customers. So, mostly yung mga customers namin babalik na transfer nga sa amin yung meron kami mga kapitbahay na litsonan yung mga customers nila lumipat nga sa amin. Sa totoo lang Sa ngayon sir, sa pangalawang outlet natin, mayroon ka ng ideya sa first mong outlet, nakita mo naman maganda yung takbo. So siguro sa next mong outlet, nakikita mo na rin yung paano maghanap, may ideya ka na. So at least this time, nung nakuha mo na yung pwesto na yan, more or less siguro yung as a rate of success, pinakamababa na yung 80%. Kumbaga, yung natin, tansya sa area na yan na pinaglagyan natin, mas maganda na dahil sa experience natin, previous na outlet na, maganda rin na. So sa tingin mo yan sa outlet na yan, sir, mas maganda pa sa isa? Or sa tingin ko, mas maganda pa ito kasi yung, nasa strategic location ako sa yan. Tapos yun ang pinaka-importante, yung maganda yung pwesto mo, maraming tao, maraming dadaan, tapos visible ka sa kahit sa malayo, visible yung litsonan mo. Yun ang inasahan. yan ang isa sa mga qualification na maghanap tayo ng pwesto, yung mga strategic place, strategic area. Yes, tama. Isa yan sa ating mga kinukonsider na talaga bago tayo mag-open, yung mga strategic area ang ating tatargetin para at least yung rate of success natin mas malaki. Balik ka naman natin sir, kasi gawin na natin maiksi itong kasi kakain na kami guys. Balik ka naman natin yung, kumusta naman yung sales mo doon sa first outlet natin? Ilan ba yung pagiging sales mo from yung weekdays, Monday to Thursday, ganun? Ilan kaya yung average? Weekdays ko, more or less mag-average ako ng mga 30 chickens yung weekdays ko. Tapos yung during weekends, 40, minsan abot 50, minsan nga maabot kami ng 70, gano'n. Depende, pag weekend tapos sweldo pa, yun, mataas lalo yung sales. So compared natin sir sa yung before mong outlet, magkano lang ba yung weekdays mo nabintahan? Nako, layo. Layo, sir, di ko na lang sabihin kung malayo, sir.
Sa tingin mo sir, kumikita ba tayo? Oo naman. Siyempre, kaya nga nag-open ako ng pangalawang outlet ko kasi maganda yung takbo ng first outlet ko eh. Yun. Sir, maraming salamat sir sa kunting interview mo. Any short message din para sa ating mga followers or yung sa ating mga aspiring businessman na gusto rin ang negosyo ng lechon manok business. Any short message na sir para sa ating mga followers? Well, pinasok mo yung business na to, kailangan hands-on tayo, tutukan mo talaga yung business. Yun ang pinaka-importante, yung nandyan ka sa negosyo mo, tinitingnan mo yung daily operations, tapos yun ang tip ko sa mga gustong pumasok sa business nito. Okay. Maraming salamat sir sa paunlak. Yes. Guys, dito kami ngayon sa pinapakain dyan din sa Ikwa. Nililibre kami kasi opening niya. This is the second time na nililibre niya kami. So, kayo dyan sa yung mga nagplano pa sa business, narinig niyo naman yung sinasabi ni sir. Huwag na kayong tawag nito, yung mag-alanganin pa. It's time to take a risk para sa business natin. Kasi pag hindi tayo nagre-risko, aanin mo naman yung pera dyan sa bangko, abutin na yan, magamit pa yan sa iba, mapunta pa yan sa wala. Kung meron tayong konting ipon na gusto nyo na pagsimulan ng business, wala kayong nakita na maganda, ito na yung chance nyo kasi ino-offer natin to nationwide yung ating partnership business dito kay Food Daddy. Maraming salamat. Mamaya kasi gabi na ang malakas ang bigta. So mamaya mabalik pa kami doon to cover sa extend ko yung sa tuloy-tuloy pang opening ni Sir Frank. Maraming salamat guys. Bye-bye. Bye-bye. Dito na tayo guys sa pwesto ni Don Franco. Maaga pa. So, dahan-dahan ng may mga dumarating na mga customers. Di pa ganong maraming tao kasi nga 11 o'clock pa. Ang importante dito guys ay maganda yung location. Ito yung location niya. So, napakarami ng mga establishments yan. Oh. Isa rin yan sa mga kilala na lechonan at pinipilahan yan palagi. Dito, araw-araw pinipilahan. At katabi niya yan doon sa first niyang outlet na dati rin pinipilahan at ngayon pumipila na rin doon kay Franco. So, matapang na ngayon si Franco guys na tumatapat doon sa mga kilalang lechonan na tingnan mo yung pwesto niya. Yan. Bago dumating doon sa sinasabi kong kilalang pinipilahan, nakakuha ng pwesto dyan si Franco. Mas mauna pa yan in terms of location pagdating sa strategy. Kumbaga, kung mas strategic pa siya, mas maganda pa itong pwesto compare doon sa nasundan niya. Kasi ang mga tao nandito ang unahan kasi dyan ay bungad. So bago papasok dyan, mas makaunang makadaan dyan sa pwesto na yan kaysa doon sa sinasabi ko. And then, dito kasi banda, free yung pwede ka makapag-parking yan, bagong din yun, bagong establishment na mag-o-open. So, ayan, mayroon ding isang gasoline station, katapat na katapat. Din sa unahan doon, napakaraming tao dahil public market, and then, mayroong mga malls. So, ito dito, ito dito banda, papunta doon sa dulo, napakaraming bahay na at residential, papunta doon sa may mga doong bukid na ngayon ay develop na napakaraming bahay na. So, sobrang daming taong dumadaan dito. So, ang laki ng potential ng market dito. Kaya, since yung sa iba ko kasi mga vlog, sinasabi ko na mag-book kayo sa mga kakilala nyo, kakaibigan nyo. Dito, hindi applicable dahil stranger si Franco sa lugar na ito. Nangungupahan lang siya dyan sa kinakatukla lang niya yung may-ari kung pa-rentahan ba. At kasi naswerte naman siya na pumayag yung may-ari na magparenta. So sa katagal-tagal daw ng
panahon na hindi pinarintahan ng may-ari kasi gagamitin nila, nagkataon nung kinatok ni Franco, pumayag yung may-ari. At napakaganda pa naman ng pwesto dahil sabi nga daw ng may-ari, ang dami-dami na pong nagtatanong sa kanya kung ito ba'y parirentahan. At sinusurti nga daw si Franco na pumayag siya na rerentahan niya ito. So ito nga pala guys, yung outlet nito ay talagang kinoconstruct ni Franco dahil garage to ito ng may-ari. So since that's garage, nilagyan niya ng wall para siyang gumagawa ng bagong tindahan. Siya yung gumagasto. And then ang meron lang dito ay yung atip lang, may roof. So lahat ay kinoconstruct ni Franco. Yan, shout out to Eric Mucha guys, isa sa ating guest ngayon. Yan guys, si Don Franco. At si Madam Rax. Ito yung misis ni Don Franco guys. Okay. So sa mga mag-o-open lang, huwag kayong mag-alala kung sa opening day nyo. Kasi hindi nyo baluarte yung pinag-uupinan nyo, so wala kayong mga kakilala. So, nung tinanong ko sila nito, almost 11 o'clock na, nakabinta na silang 40 pieces. So, ibig sabihin, talagang mayroong market kasi nga, di pa nga sila kilala dito eh. Kaka-open pa lang, mayroon na silang 40 pieces na binta early in the morning. Then, sa gabi talagang, sigurado yan, patok na yan. Sobra pa yan sa 100 pieces. Kasi kita mo naman, ang ganda ng pwesto. So, sa opening day, huwag kayong mag-alala, lalo na kung yung ino-openan nyo ay hindi nyo baluarte, wala kayong mga kaibigan, wala kayong mga kapitbahay, huwag kayong mag-alala. Since yan naman ay pumapasok sa ating yung wapo sa tindero eh. Oh, biyag. Kasi sanay na ito. Dati itong mga tindero sa mga kilalang mga lechonan. So as I said, pag mag-open kayo ng isang outlet na strangers kayo doon, huwag mag-alala lang sa first day opening nyo ay kukunti lang, ganun talaga yon kasi strangers kayo dyan, hindi applicable yung sinasabi ko nga booking kayo sa mga kaibigan nyo dahil ang layo na nga dito. So yung dyan, alas nyo dyan ay maganda yung pwesto. Yung sa harapan dyan, yung kita nyo doon sa harap, mag-open din dyan isang malaking lechonan. Pero compared sa area, mas maganda ito na nakuha ni Franco. So at least makapagsimula kayo, makapag-open na kayo, nang later on makilala na yan dahan-dahan. And then dito ngayon may promo siya may promo siyang 1.5 liter for every purchase of 2 chickens. And then pag isa lang bibilhin, bibigay siya ng isang 8 ounce na plastic bottle ng soft drinks. So, panakanaka lang naman, kita nyo naman. So sa sinasabi niya ay mayroon na silang 40 pieces na binta. Napakaganda na po yun sa isang outlet. Yung iba nga, nahirapan magbenta ng 50 pieces sa isang opening lang. Ito ngayon, napaka-ordinaryong event lang sa kanila. Mayroon na kaagad ng 40 pieces. So, ibig sabihin, napakagandang pwesto. Tsaka itong tao niya kasi niya, sanay na rin sa so wala nang problema. Ito, ganito yung diskarte sa opening day. Hindi mo kasi alam kung ilan mabibinta mo. So, mayroon kang ready na tinutuhog. Mayroon kang 3, 4 na tinutuhog. At mayroon kang luto na 2. Dahan-dahan. Pag every time na may bumili, mainit may bigay mo. And then, agad-agad, ibaba naman yung half cook. Dahan-dahan. So, wala talagang sobra na ang dami mo maluluto din hindi maubos yung lahat. Ito, ganito yung diskarte sa opening na ganito na hindi mo area, wala kang pre-booking. Baga gradual or dahan-dahan ang pagluluto. So, at least meron ka every time, meron kang half cook. Every time mayroong bumili and then maubos na yung first 2 tuhog, baba ka na naman. So, within 5 to 10 minutes, meron ka na ring bagong maluluto.
Okay guys, so yan ang ating bagong tips. Sana'y meron kayong makukuha doon. Maraming salamat po at bye-bye.